Sa isang liblib na baryo, dumating ang tagtuyot. Ang araw ay mainit, tila walang habag. Ang mga palayan ay nalanta. Ang mga tangkay ng pahlay ay tuyot, parang papel na naiwan sa hangin. Ang mga balon ay walang tubig, at ang mga tao ay unti-unting nauubos ang kanilang pagkain. Sa bawat tahanan, makikita ang pangamba sa mga mata ng mga bata. Ang mga ina ay nag-aalala kung paano makakain ang kanilang pamilya. Ang mga matanda ay nag-iisip kung paano makakaraos hanggang sa susunod na ulan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tao sa baryo na hindi nag-aalala. Si Mang Damian, kilala bilang pinakamayamang magsasaka, ay may kamalig na punong-puno ng palay. Sa unang tingin, parang siya lamang ang panalo sa tagtuyot na ito. Hindi niya kailangan mag-alala. Sapat na ang kanyang ani para sa buong taon. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang damdamin. Isang damdamin ng pag-iimbak at pagiging madamot. Tuwing may kumakatok sa kanyang pinto para humingi ng tulong, iisa lang ang sagot niya. Pinaghirapan ko ito. Hindi ito para ipamigay. Kahit sobra-sobra ang kanyang pag-aari, hindi mahalaga kung ang taong kumakatok ay matanda o bata, malakas man ang ulan o init ng araw. Ang sagot ay palaging pareho. Makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan sa kanyang sariling yaman. Ngunit sa paligid niya, naroon ang lungkot, gutom, at pangungulila ng mga tao. May mga bata na nagtatago sa gilid ng kalsada, nanonood sa malayo, at nagdadasal na sana may mang-abot sa kanila ng kaunting pagkain. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Mang Damian ang kanyang punong kamalig, may dumaan na matandang lalaki, si Lolo Isko, na tahimik na naglalakad sa baryo. Hindi siya mayaman, ngunit ang kanyang mata ay puno ng init at pangunawa. Hindi niya pinansin si Mang Damian. Sa halip, pinagmamasdan niya ang mga tao at ang kanilang pangungulila. Sa simula ng tagtuyot, malinaw na ang baryo ay nahaharap sa matinding pagsubok. Sa kabilang dulo ng baryo, tahimik na naninirahan si Lolo Isko. Maliit lamang ang kanyang bakuran. May ilang tanim na gulay at isang puno ng mangga. Ngunit hindi iyon sukatan ng kanyang kayamanan. Kilala siya sa baryo hindi dahil sa dami ng ari-arian, kundi dahil sa kanyang talino at mahinahong pananalita. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababaryo. Ang mga palay ay nalanta. Ang mga balon ay tuyo. At ang gutom ay dumarating sa bawat tahanan. Hindi siya nag-aakusa o nagagalit. Sa halip, iniisip niya kung paano matutulungan ang mga tao nang hindi napapahiya ang sinuman. Lumapit siya sa gitna ng maliit na plaza at pinagtulungan ang mga batang naglalaro sa paligid na dalhin ang balde at kahon. Tahimik siyang naglagay ng isang malaking palayok sa gitna. Pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-baryo at sinabing may ngiti sa kanyang muka. Magdala kayo ng kahit kaunting pagkain. Isang dakot ng bigas, isang pirasong gulay, kahit asin lang. Sama-sama nating ihahanda ito. May halong pagdadalawang isip ang ilan sa mga tao. Isa lang ang dala ko, bulong ng isang ina. Makakatulong ba ito? Ngunit sa ngiti ni Lolo Isko, pakiramdam nila ay may tiwala sa kanilang kaunting ibabahagi. Isa-isa, dinala ng bawat pamilya ang kanilang kaunting pagkain at inilagay sa palayok. May mga batang nagdadala ng ilang piraso ng gulay. May matatanda na nag-aabot ng kaunting bigas. Sa bawat paglalagay, naramdaman nila ang kakaibang init sa kanilang puso. Parang may maliwanag na liwanag sa gitna ng pangungulila. Hindi direktang kinumpronta ni Lolo Isko si Mang Damian, kahit nakikita niyang pinagmamasdan siya ng mayamang magsasaka mula sa kanyang kamalig. Alam niya na ang pagbabago ay magsisimula sa pagtutulungan ng mga tao, hindi sa galit o paghatol, kundi sa pagkakaisa at pagbabahagi. Habang lumalapit ang hapon, handa na ang lahat sa pagluluto. Ang palayok ay punong-puno ng iba't ibang pagkain. Hindi nila alam kung paano magmumula ang resulta, ngunit may tiwala silang darating ang biyaya. Hindi sa hiwaga,
kundi sa lakad ng sama-samang pagkilos. Sa puso ni Lolo Isko, alam niya, sa simpleng pagkilos ng bawat isa, ang baryo ay muling magkakaroon ng pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, sabi niya. Sa sandaling pagsamahin natin ang lahat, makikita natin ang bunga ng pagkakaisa. Dumating na ang hapon at sabay-sabay nilang niluto ang laman ng palayok. Ang usok ay dahan-dahang umangat, may halong amoy ng bigas at gulay. Sa unang sabaw, tila sapat na para sa isa o dalawa lamang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang palayok ay punong-puno. Higit pa sa inaasahan, namangha ang mga tao. Napuno ng pagkain ng buong baryo, bawat isa may kasalo sa hapag. Ang kaunting handog ng bawat pamilya ay naging malaking biyaya para sa lahat. Tahimik na pinanood ni Mang Damian ang eksena mula sa kanyang kamalig. Nakita niya kung paano ang mga tao, kahit halos wala, ay nagkaroon ng sapat at higit pa dahil sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang palayok, simpleng luwad lamang, ay naging simbolo ng pagtutulungan. Dito, natutunan ng bawat isa na kahit maliit na handog, kapag pinagsama, ay nagiging dakilang biyaya. Sa gabi, habang nag-uusap ang mga tao at nagagalak sa kanilang hapunan, isang ideya ang unti-unting pumapasok sa isipan ni Mang Damian. Isang tanong na matagal na niyang hindi naisip. Pwede bang mayaman ang puso kung hindi ibinabahagi ang yaman? Tahimik na pinanood ni Mang Damian ang nangyayari mula sa kanyang kamalig. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang bintana, mata nakatingin sa gitna ng baryo. Ang malaking palayok ay punong-puno ng pagkain at bawat pamilya ay masayang nagkakasalo sa kanilang hapunan. Hindi niya maintindihan. Ang mga taong halos walang-wala ay nagkaroon ng sapat at higit pa dahil sa pagkakaisa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid, ang mga ina ay nagtatawanan, at ang mga matanda ay nag-uusap ng may ngiti. Para sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Damian ang kakaibang gutom. Ngunit hindi ito gutom ng tiyan. Ito ay gutom ng puso. Isang damdamin ng pangungulila at pagkukulang na matagal niyang hindi naramdaman. Paano nila nagagawa ito? Bulong niya sa sarili. Lahat ay halos wala, pero mas marami ang mayroon kaysa sa akin. At ako, nag-iisa sa aking kamalig. Habang pinagmamasdan niya, unti-unti siyang napapaisip. Ang yaman na iniimbak niya para sa sarili ay walang kasamang ligaya. Ang kanyang ani ay sagana, ngunit ang kanyang puso ay nag-iisa at walang kulay. Nakakita siya ng isang batang nag-aabot ng tinapay sa kanyang kapatid at nagpasalamat sa maliit na biyaya. Napansin niya ang mga simpleng ngiti at tawanan. At dito niya naisip na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa dami ng handa mong ibahagi sa iba. Sa gabing iyon, umuwi siya sa kanyang kamalig na may kakaibang pakiramdam. May tanong sa kanyang puso na hindi niya agad masasagot. Paano ko matututunan ibahagi ang yaman ko sa iba? Kinabukasan, tahimik na lumabas si Mang Damian mula sa kanyang bahay. Walang yabang, walang paliwanag. Ang mga tao sa baryo ay nagulat nang makita siya na papunta sa gitna ng plaza. Huminto siya sa harap ng malaking palayok at tumingin sa mga nakapaligid. Tahimik lamang siya, pero ramdam ng lahat ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang kilos. Buksan natin ang kamalig, mahinang sabi niya. Hindi pinilit ng mga tao ang kanilang sarili. Hindi rin nila hinusgahan siya. Sa halip, ngumiti lamang sila at dahan-dahang lumapit sa kanyang kamalig. Isa-isa, pinuksan ni Mang Damian ang mga pintuan at inilabas ang mga sako ng palay at iba pang pagkain. Ang baryo ay napuno ng tuwa. Ang mga batang matagal nang nagugutom ay nagtakbuhan sa paligid, hawak ang tinapay at bigas. Ang mga ina ay nagpasalamat habang nag-aabot sa bawat pamilya, at ang mga matanda ay nagpalakpakan sa pagbabagong ginawa ng dating madamot na magsasaka. Sa gitna ng kagalakan, napansin ni Mang Damian ang liwanag sa mga mata ng mga tao. Hindi ito liwanag ng kayamanan, kundi liwanag ng pagkakaisa at pagtutulungan.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang saya na dulot ng pagbabahagi. Tahimik siyang nakaupo sa gilid at pinanood ang lahat na sabay-sabay nagkakaisa. Ang dati niyang kamalig, simbolo ng pagdadamot at pag-iimbak, ay ngayon naging simbolo ng kabutihan at pagkakaisa. Sa gabing iyon, naglakad siya pauwi na may kakaibang pakiramdam sa puso. Hindi gutom, hindi ring kalungkutan. Ang puso niya ay puno ng bagong aral. Ang yaman na ibinabahagi ay dumadami at ang tunay na kayamanan ay nasa pagtulong sa kapwa. Matapos mabuksan ang kamalig ni Mang Damian, muling nabuhay ang baryo. Ang bawat tahanan ay may sapat na pagkain at ang mga tao ay mas masaya at magiliw sa isa't isa. Ang dating takot at pangungulila ay napalitan ng pagkakaisa at pag-asa. Tahimik na pinanood ni Lolo Isko ang pagbabago sa baryo. Alam niyang ang simpleng palayok at ang pagtutulungan ng bawat isa ay nagdala ng malaking aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa dami ng handa mong ibahagi. Si Mang Damian, na dati nag-iimbak at nagtatangi ng kanyang ani, ngayon ay nagbago. Nakita niya ang saya sa mga mata ng mga tao at naramdaman ang kakaibang liwanag sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iimbak para sa sarili lamang. Natutunan niyang ang yaman na ibinabahagi ay dumadami at ang ligaya ng pagtulong sa kapwa ay higit sa anumang kayamanang material. Ang palayok sa gitna ay simbolo ng bayanihan at pagtutulungan at hindi lamang pagkain ang nadagdag, kundi ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. At sa bawat pagngiti, bawat sabay-sabay na pagtulong, malinaw na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at gawa, hindi sa dami ng iniimbak. Ang baryo ay nagbago at si Mang Damian ay natutong maging bahagi ng komunidad. Isang taong hindi lamang mayaman sa ani, kundi mayaman sa puso. Sa baryo, kilala si Aling Rita bilang isang babaeng maayos ang buhay. Maayos ang damit niya, laging planchado. Maganda ang bahay. Maayos ang tindahan niya, laging puno ng paninda. At sa isip niya, maayos din ang lahat dahil masipag siya at marunong sa buhay. Kapag may dumaraan, mabilis niyang napapansin ang suot, ang kilos at ang itsura. Doon pa lang, may hatol na siya sa isip. Para kay Aling Rita, simple lang ang sukatan ng tao. Kung may pera, may halaga. Kung wala, dapat magsikap pa. Isang araw dumaan sa harap ng tindahan ng isang lalaki. Simple ang suot, tahimik ang lakad, hindi tumingin, hindi bumati. Si Mang Ben. Napailihing si Aling Rita at bahagyang napangiti. Hindi dahil masaya, kundi dahil may masasabi na naman siya. Kung masipag ka, mahina niyang sabi, hindi ka ganyan. Hindi huminto si Mang Ben, hindi lumingon, hindi sumagot. Naglakad lang siya palayo habang si Aling Rita ay nanatiling nakatayo. Mataas ang noo at mataas ang tingin sa sarili. Mula noon, araw-araw na napapansin ni Aling Rita si Mang Ben. Hindi dahil may ginagawa siyang masama, kundi dahil wala siyang ginagawa para magpakitang gilas. Palagi siyang dumaraan sa parehong oras. Simple ang suot, tahimik ang kilos. Parang laging nagmamadali, pero walang hinahabol. Kapag may nag-uusap sa harap ng tindahan at nababanggit ang pangalan ni Mang Ben, hindi nawawala ang komento ni Aling Rita. Hindi ko alam kung paano nabubuhay yan, minsan niyang sabi. Walang pangarap, mukhang kontento na sa wala. May ilang tumatahimik, may ilan ding napapangiti, pero hindi sumasang-ayon. Si Mang Ben naman, kapag pumasok sa tindahan, maayos kung bumili. Eksakto kung magbayad at palaging tahimik. Minsan, nagkasalubong ang tingin nila. Sandali lang yun. Sapat para makita ni Aling Rita ang kalmadong mga mata ni Mang Ben. Pero mabilis niyang inalis ang tingin. Sa isip niya, malinaw ang hatol. May mga taong hindi mo kailangang kilalanin dahil sa paningin mo, wala naman silang maibibigay. Habang lumilipas ang mga araw,
may napansin ang mga tao sa baryo. Si Mang Ben ay hindi lang tahimik sa umaga. Tahimik din siya sa gabi. Kapag madilim na ang paligid, umaalis siya ng bahay. Hindi nagmamadali, hindi palihim, pero palaging gabi. May mga matatandang nakikitang kausap niya sa may kanto. May mga taong dumarating sa bahay niya na hindi kilala ng iba. Minsan, maikli lang ang usapan. Minsan, matagal. Para kay Aling Rita, malinaw ang iniisip. Baka may kalokohan yan, bulong niya sa sarili. Hindi ganyan ang taong walang tinatago. Mas lalo niyang binantayan si Mang Ben. Hindi dahil may pakialam, kundi dahil may paghusga. Tuwing may makikita siyang kakaiba, may dagdag na kwento. Tuwing may maririnig na bulong, may dagdag na hinala. Samantala, si Mang Ben ay patuloy lang. Tahimik sa araw, tahimik sa gabi. At habang dumarami ang hinala ni Aling Rita, lalo niyang hindi napapansin ang sarili niyang ginagawa. Ang paghusga sa taong hindi man lang niya sinubukang unawain. Sa una, hindi ito napansin ni Aling Rita. Isang sirang paninda lang. Isang customer na hindi bumalik. Normal lang yan, sabi niya sa sarili. May tiwala siya sa negosyo. May tiwala siya sa sarili. Pero hindi nagtagal. Sunod-sunod ang dumating na problema. May mga panindang napaso ng araw. May mga gamit na nasira bago pa maibenta. May malaking bayarin na kailangang bayaran agad. Unti-unting nabawasan ang laman ng kahon. Unti-unting humina ang benta. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Aling Rita. Sinubukan niyang mangutang sa mga kakilala, sa mga dati niyang tinutulungan o inaakalang tinutulungan. Ngunit isa-isang umiling ang mga ito. May dahilan, may katahimikan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Rita ang takot. Hindi ang takot na mawalan ng pera, kundi ang takot na walang malapitan. Hindi agad naisip ni Aling Rita si Mang Ben. Unang dumating ang takot, sumunod ang hiya, at sa huli ang pagod. Maghapon siyang nakaupo sa loob ng tindahan na halos wala ng laman. Tahimik ang paligid, tahimik din ang loob niya. Isang hapon, may tumigil sa harap ng tindahan. Si Aling Nena, isa sa mga kapitbahay. Hindi tsismis ang dala niya, hindi rin payo. Tahimik lang niyang sinabi, "Alam mo ba, Rita, noong nagkasakit ang asawa ko, si Mang Ben ang tumulong sa amin." Napatingin si Aling Rita. Ikinuwento ni Aling Nena kung paanong si Mang Ben ang nag-asikaso ng mga papeles, nagpahiram ng pera, at tumulong ng walang hinihinging kapalit. Hindi niya ipinagsasabi, dagdag ni Aling Nena. Kung hindi mo pa kailangan, hindi mo malalaman. Nanahimik si Aling Rita. Biglang nagdugtong-dugtong ang mga bagay na dati niyang hinuhusgahan. Ang mga gabing umaalis si Mang Ben, ang mga matatandang kausap niya, ang mga taong palihim na lumalapit sa kanya. Hindi pala kalokohan, tulong pala. Kinagabihan, mabagal ang lakad ni Aling Rita papunta sa bahay ni Mang Ben. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil mabigat ang bawat hakbang. Sa bawat yabag, may bumabalik na alaala. Ang mga salitang binitiwan niya, ang mga tinging may pagmamataas, ang mga bulong na hindi niya ipinagkait. Pagdating niya sa harap ng bahay, saglit siyang huminto. Simple lang ang bahay. Walang bakas ng yaman, walang bakas ng karangyaan. Huminga siya ng malalim at kumatok. Lumabas si Mang Ben, tahimik, gaya ng dati. Walang pagtataka sa muka, walang ngiti, pero walang sungit. Hindi agad nakapagsalita si Aling Rita. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Sa wakas, mahina niyang nasabi ang dahilan ng pagpunta niya. Hindi diretsyo, hindi malinaw, pero sapat para maintindihan. Tahimik na nakinig si Mang Ben. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagsalita agad. Tumango lang siya. Sa sandaling iyon, may bumigat at may gumaan sa loob ni Aling Rita. Bumigat dahil sa hiya. Gumaan dahil may nakinig. At doon niya unang naramdaman kung gaano kahirap lunukin ang pride kapag ikaw na ang nangangailangan. Hindi agad nagsalita si Mang Ben matapos makinig kay Aling Rita. Hindi siya nagtanong,
kung bakit ngayon lang. Hindi niya binanggit ang mga salitang minsang narinig niya. Pumasok lang siya sa bahay at bumalik maya-maya. May dala siyang maliit na sobre. Hindi makapal, hindi rin manipis. Iniabot niya ito kay Aling Rita. Walang paliwanag. "Ayusin mo muna ang kailangan," mahina niyang sabi. Nagulat si Aling Rita. Walang tanong, walang kondisyon. Sa mga sumunod na araw, hindi doon natapos ang tulong. Tinulungan ni Mang Ben ayusin ang pwesto ng paninda. Nagbigay ng payo kung alin ang dapat unahin. May mga kakakilalang ipinakilala. Mga taong maayos makipag-usap, maayos magbayad. Unti-unti, bumalik ang galaw ng tindahan. Habang tumatagal, may mga bagay na naririnig si Aling Rita mula sa iba. Mga kwentong dati niyang hindi pinapansin. Si Mang Ben pala ang tumulong sa pagpapaaral ng pamangkin ng kapitbahay. Siya rin ang nag-asikaso ng lupa ng isang matanda na muntik nang mawala. Tahimik, walang pangalan, walang papuri. Doon unti-unting nauunawaan ni Aling Rita ang hindi niya nakita noon. May mga taong hindi ipinagmamalaki ang yaman. Dahil hindi pera ang pinakamahalaga sa kanila, kundi ang kaya nilang gawin para sa iba. Hindi bigla ang pagbabago ni Aling Rita. Walang iyakan. Walang malalaking salita. Tahimik lang. Gaya ng tulong na minsang natanggap niya. Sa tindahan, napansin ng mga kapitbahay ang kaibahan. Hindi na siya mabilis magsalita. Hindi na siya basta humuhusga. Kapag may humihingi ng kaunting palugit, hindi na agad hindi ang sagot. Kapag may bagong muka sa baryo, hindi na agad tanong ang yaman, kundi ang kalagayan. Minsan, may iniabot siyang supot ng bigas sa isang matanda. Walang paliwanag, walang naghihintay ng pasasalamat. Unti-unting kumalat ang bulong sa baryo. Si Aling Rita, tahimik na ring tumutulong ngayon. Kapag naririnig niya iyon, hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya ngumingiti ng malaki. Naalala niya si Mang Ben, kung paanong tumulong nang walang ingay. Kung paanong nanatiling payak kahit maraming kayang gawin. Si Mang Ben, sa tuwing nagkakasalubong sila, gaya ng dati, isang maikling tango, isang simpleng ngiti, at sa katahimikang iyon, alam ni Aling Rita na may mga aral na hindi kailangang isigaw para manatili sa puso. Sa huli, naunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi laging nakikita sa damit, sa salita o sa negosyo. Hindi dapat husgahan ng tao sa anyo o estado. May mga taong simple sa paningin, pero mayaman sa puso at gawa. Minsan, ang taong minamaliit mo, ang siya pang may malaking puso para tumulong sa iyo at sa ibang tao. Sa isang maliit at tahimik na komunidad, may isang lalaking halos lahat ay kilala. Pero kakaunti ang tunay na nakakaunawa. Ang pangalan niya ay Berto. Hindi siya masamang tao. Hindi rin siya nananakit. Ngunit kapag binanggit ang pangalan niya, iisa lang ang sasabihin ng marami. Masungit. Kapag tinanong mo siya, maikli ang sagot. Kapag kinausap mo siya, mataas agad ang boses. At kapag may aberya, kahit maliit lang, mabilis siyang magalit. Hindi siya sumisigaw ng malakas, pero sapat na ang tono ng boses niya para mapaatras ang kausap. Sa palengke, iniiwasan siya ng mga tinderang ayaw masigawan. Sa trabaho, bihira siyang lapitan dahil takot ang iba na masagot ng pabalang. Sa kanilang kalsada, may mga batang tinuturuan na huwag masyadong lumapit sa bahay niya. "Huwag diyan," sabi ng matatanda. Masungit ang nakatira diyan. Hindi ito lingid kay Berto. Alam niyang ganito ang tingin sa kanya ng mga tao. Ramdam niya ang paglayo, ang katahimikan kapag dumarating siya. Pero hindi siya nagrereklamo. Hindi rin siya nagpapaliwanag. Para sa kanya, mas madaling manahimik kaysa ipaliwanag ang sarili. Sa loob ng bahay niya, madalas ay tahimik lang siya. Umuupo, humihinga ng malalim, at tinitigan ang kisame. Sa mata ng iba, masama ang ugali niya. Ngunit sa loob ng puso niya, iisa lang ang totoo. Pagod lang siya sa buhay.
Araw-araw ay pareho ang takbo ng buhay ni Berto. Maagang gumigising, naglalakad patungo sa trabaho, dala ang bigat ng isip. Ang bawat hakbang ay parang may kasama, ang pagod, panghihinayang, at mga salitang hindi nasasabi. Sa opisina, paulit-ulit ang gawain. Pareho lang ang mga tao, parehong tanong, parehong aberya. Kahit gaano siya magsikap, tila kulang ang pagkilala sa kanya. May mga pagkakataon siyang gusto sanang magsalita, magsabi ng nararamdaman, ngunit nauunahan siya ng takot at pagod. Ang kanyang sungit ay hindi nakalaan sa iba. Ito ay sa sarili niya. Galit siya sa pagkukulang niya, sa mga pangarap na hindi natupad, sa mga bagay na hindi niya naabot. Habang naglalakad pa uwi, nakikita niya ang mga tao sa paligid na masaya, nagkukwentuhan at nagbibiruan. May lungkot sa puso niya, ngunit hindi niya ito mailabas. Tinitingnan niya lang ang mga bata na naglalaro sa kalsada at nakangiti, at bigla niyang naaalala kung gaano siya kalayo sa sariling pangarap. Minsan, may nagbabalakid na maliit na pangyayari, isang banggaan sa palengke o pagkaantala sa trabaho, at agad siyang nagagalit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, tahimik siyang nagmumuni. Hindi niya gustong maging masungit, pero hindi niya alam kung paano ilabas ang bigat ng damdamin. Ang sungit na nakikita ng iba ay maskara lamang sa pagod na hindi nakikita ng iba. Sa gabi, pauwi sa bahay, humihingas siya ng malalim. Naiisip niya ang mga araw na ginugol sa pagod at panghihinayang. At doon, sa katahimikan, unti-unti niyang naiintindihan ang sarili. Ang araw-araw na pagsubok ay hindi biro, at minsan, kailangan lang niya ng kaunting pag-unawa mula sa sarili at sa iba. Marami sa mga araw ni Berto ang puno ng maliliit na pagtanggi. Hindi ito malalakas na eksena, walang sigawan o sama ng loob, ngunit ramdam ang bigat sa bawat kilos niya. Halimbawa, may batang masiglang bumabati sa kanya sa kalsada. "Magandang umaga po, Mang Berto." Sigaw ng bata. Subalit mabilis lang niyang itinaboy ang bata. "Huwag ka nang maingay dito." Ang batang ito ay lumayo ng mabagal, medyo malungkot, at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. May kapitbahay ding madalas nag-aalok ng tulong sa kanya. "Berto, gusto mo ba ng kape?" Tanong ng matandang kapitbahay. Tahimik siyang tumango, ngunit agad niyang itinabi ang kamay. "Ayos lang ako. Salamat." Ang kaunting pagtanggi ay hindi nagdulot ng sama ng loob sa kapwa, ngunit lalong nagpataas ng pader sa pagitan nila. Minsan, may pagkakataon siyang maging mabait, tulad ng pagbukas ng pinto para sa matatanda o pagtulong magbuhat ng mabigat na dala. Ngunit nauuna ang inis. Ang isang maliit na pagkaabala o hindi perpektong kondisyon ay agad niyang ginagamit na dahilan para hindi magpakita ng kabutihan. Sa bawat pagtanggi, ang mundo ni Berto ay unti-unting lumiit. Ang katahimikan ng kanyang bahay ay naging kasing tahimik ng kanyang puso. Lalo siyang nag-iisa. Hindi dahil iniwan siya ng iba, kundi dahil pinipili niyang panatilihin ang sarili sa loob ng pader ng sungit na maskara. May mga pangarap si Berto noon na hindi natupad. Minsan ay ginusto niyang mag-aral ng mas mataas, pero kailangan niyang tumulong sa pamilya. May trabaho siyang gusto noon, ngunit nauwi sa iba. Ang bawat pangarap na nasayang ay nag-iwan ng kaunting lungkot sa puso niya. Maraming salitang hindi niya nailabas. Mga salitang gusto niyang sabihin sa kaibigan, sa pamilya, sa sarili. Lahat ay nanatiling nakatago. Ang mga damdaming ito, kung hindi maipapahayag, ay nagiging bigat na dahan-dahang bumabalot sa puso. Sa halip na umiyak o magsalita, lumalabas ang pagkainis, pag-ayaw at pagiging masungit. Sa araw-araw napapalibutan siya ng mga tao ngunit nananatiling mag-isa sa damdamin. Hindi siya galit sa kanila. Galit siya sa sarili. Galit sa mga pangarap na nawala. Galit sa mga pagkakataon na hindi niya nagamit. Isang umaga, nagmamadali si Berto palabas ng bahay. Nais niyang matapos agad ang lahat ng gawain. Ngunit sa biglaang pangyayari,
nadulas siya sa basa na sahig at napilay ang paa. Walang kasama, wala ring siyang matawag. Sa unang sandali, ramdam niya ang kirot at pagka-inosente. Hindi niya alam kung paano haharap sa sitwasyon. Ngunit, isa-isa, lumapit ang mga taong dati niyang nasungitan. May isang kapitbahay na nagbuhat sa kanya papasok sa bahay, may isa pang naghatid sa klinika, at may nag-abot ng pagkain at gamot. Lahat sila ay tahimik at walang panunumbat. Habang pinapasan siya ng isa, napansin ni Berto na walang galit sa mga mata nila. May ngiti lang na tahimik at pag-aalala na hindi niya inaasahan. Dati, lahat ng kilos niya ay tila nakikita bilang masungit. Ngunit ngayon, ramdam niya ang kabutihan nang walang hinihinging kapalit. Habang nagpapagaling sa kama, iniisip niya ang mga naganap. Napagtanto niya na hindi pala galit ang nararamdaman ng tao sa kanya. Pagod lang pala ang hindi niya inamin sa sarili. Ang kabutihang natanggap niya ay hindi dahil sa kanyang ugali, kundi dahil pinili ng iba na maging mabuti sa kanya. Isang simpleng araw lang iyon, ngunit nag-iwan ng malaking bakas sa puso niya. Hindi niya kailangan ng maraming salita o malaking pangyayari para maunawaan na may kabutihan sa paligid. At sa kaunting kabutihang iyon, unti-unti siyang natututo na unahin ang pag-unawa sa sarili at sa iba. Habang nagpapagaling si Berto, unti-unti niyang napapansin ang kabutihang ipinakita ng mga tao sa kanya. Hindi nila ito ginawa dahil mabait siya o dahil may inaasahan. Pinili lang nila na tumulong, tahimik at may malasakit. Tuwing may kapitbahay na nagdadala ng pagkain, nag-aalaga ng paa niya o nagtatanong kung kumusta na, ramdam niya ang simpleng kabutihan. Hindi kailangan ng mga salita o paliwanag. Ang bawat maliit na kilos ay nagsilbing paalala na may mga taong handang maging mabuti kahit hindi mo ito hinihingi. Isa sa mga bagay na nakapagpabago ng isip niya ay ang mga mata ng bata na dati niyang tinaboy. Ngumiti ang bata at nagbigay ng maliit na bulaklak. Dati, ang simpleng pagbati ng bata ay nagdudulot sa kanya ng inis. Ngayon, ramdam niya ang kabutihang ipinapakita ng simpleng kilos. Napagtanto ni Berto na ang galit at sungit na lumalabas sa kanya ay hindi personal na laban sa iba. Ang kabutihang natanggap niya ay hindi nakadepende sa kung ano siya o sa ugali niya. Ito ay dahil pinili ng iba na maging mabuti, at sa pagpili nila, natutunan niyang unahin ang pag-unawa, pasensya at pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Unti-unti, sa bawat araw na may tulong at kabutihang walang hinihinging kapalit, mas naaalala ni Berto na may mga tao palang handang maging mabuti. At sa mga simpleng kilos na yun, nagsisimula siyang magbago. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil ramdam niya ang halaga ng kabutihan sa paligid. Hindi biglaan ang pagbabago kay Berto. Sa simula, nanatili siyang tahimik at maingat. Ngunit sa bawat araw na may kabutihan at tulong mula sa kapwa, unti-unti siyang natututo. Magsimula sa maliliit na bagay, isang ngiti sa pagbati ng kapitbahay, mas mahinahong sagot sa simpleng tanong, o kahit isang ngiti sa bata na dati niyang tinaboy. Hindi pa rin siya palabiro o masayahin tulad ng iba, pero unti-unti bumabalik ang koneksyon niya sa paligid. Sa trabaho, natutunan niyang makinig bago agad magalit. Kapag may nagkamali, humihinga muna bago magsalita. Kahit kaunting pasensya lang, ramdam niya ang pagbabago sa reaksyon ng mga tao. Sa bahay, nagsisimula na siyang maglaan ng oras para sa sarili. Hindi lang trabaho at pagod ang iniisip. May oras na para magnilay at para maunawaan ang damdamin niya. Sa bawat maliit na hakbang na ito, unti-unti ring lumalapit ang mga tao sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati ay umiwas sa kanya ay nagsimulang makipag-usap. Ang mga bata na natatakot sa kanya ay lumalapit at nakangiti. Hindi sa lahat ng oras ay masaya siya, ngunit may puwang na ngayon para sa pag-unawa at pasensya. Sa maliit na paraan, nagbago ang kanyang mundo. Hindi dahil sa biglaang milagro, kundi dahil natutunan niyang unahin ang pag-unawa sa sarili
At sa iba, ang simpleng pagbati, isang ngiti, at kaunting pasensya ay sapat na para simulan ang pagbabago. Sa bawat araw, unti-unting napagtanto ni Berto. Ang pagiging masungit ay parang pader na humihiwalay sa ibang tao. Kahit hindi intensyon, nagdudulot ito ng pag-iisa at pagkakahiwalay. Ngunit ang simpleng kabutihan at malasakit ng iba ay kayang magbukas ng pader na yun, magbigay pag-asa, at magsimulang magbago ang puso ng masungit na tao. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.